million dito, maganda na, hindi pa? Hindi. Sa Pilipinas, maganda na ba yun? Maganda. Maganda na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may pera ka, ang sarap sa Pilipinas. Tama? Sa Pilipinas ka na makakita ng gwardiya, di ba? Binubuksan ng kotse mo pagpapasok ka, galing ka sa bangko. Dito, yung mga gwardiya sa bangko. Papasok ka. Ha? Wala kang gwardiya. Walang gwardiya. You see? You can just imagine, katulad ng sinasabi ko, you can have the luxury of life when you're in the Philippines. You will make enough money. Kasi pag may pera ka sa Philippines, could you just imagine if yung earning nyo dito, kumikita ka let's say ng 150,000, 200,000 dito sa job mo sa Singapore. And ang spending mo lahat Philippines. Ang sarap ng buhay mo siguro sa Pilipinas, no? So yun yung point. That's why, ang problema ngayon sa Pilipinas, anong industry, anong job, anong opportunity meron ka para kumita ka doon ng 200,000 piso buwan-buwan? Meron din naman, kaya lang sa employment, kailangan nasa managing executive ka na, nasa taas ka na. Pero alam mo sa networking, ibang klase dito mga kasama natin. Ibang klase. 27-year-old guy like Joseph Lim, taga Bicol. Ang hirap pa ng Bicol. Doon sumabog ang network niya. 1.8 million a month ngayon sa AIM Global. Bicol pa yun. Eh kayo Singapore, mas may pera tao dito. Yes. Mas kayang bilhin ng tao dito yung kit natin. Nakuha niyo ba? Galing ako sa Davao kay Jun Agaraw. 8 months lang, pedicab driver. May Montero Sports. Montero sa atin, 1.4 million. You can just imagine, galing ako ng Bohol, si Emma, plain housewife, driving a Hyundai Tucson in this business. Never can you find any other industry na pwedeng mag-develop na ganitong klase para sa mga tao. In network marketing only. Kaya dito ulitin ko, you may have the money right now in your job because you're probably, most of you are probably making a lot of money in your job. But I bet you don't have the time. You don't own your time. What we can offer is that here in network marketing, you can even make more money than what you're making right now. Yun lang, magtatanim ka muna. Magbibuild ka muna. Because in life, ganun yun eh. Tanim muna bago umani. But ang promise ng network marketing, ladies and gentlemen, grabe, very rewarding to, overwhelming. Kaya lang, magaganda dito, may pera ka na, may oras ka pa. Ano pa, why network marketing is a nice bit, it's a very good opportunity. Kasi dito lalabas ang iyong potential. Yung mga trainings sa pagdadaanan nyo dito, lalabas ang galing mo dito, lalabas ang potential mo. Pag lumabas ang potential mo dito, magugulat ka, kahit ikaw, you'll be amazed sa sarili mo, sa capacity na pwede mo palang gawin. Because dito, maraming mga trainings, maraming mga pagkakataon na ikaw, talagang, madidevelop. Like me, na-develop lang naman ako dito eh. Some people are telling me that, I'm so good, etc. Sanay na ako. Of course, I've been around for 14 years. Pagulat kayo kung hindi pa ako ganito. 14 years na ako. Tama ba yun? So, dito lalabas ito, ang potential na yan. Ang akin lang, syempre, para lumabas tong potential na to, may mga pagdadaanan ka na, yung mga experiences ninyo, itago nyo lang. Kasi pag nagsasalita ka na sa harap, dalawa yan. Yung mga magagandang experience mo, you have to tell to people pa rin, to inspire them. Yung mga failures mo, sasabihin mo pa rin to motivate them. Sabi nga nila, to motivate people, tell about your sad stories, tell about your failures. But to inspire them, tell about your success stories. So either way, tatago niyo yung experiences ninyo. Marami kayong magiging experience dito na titibay ka, gagaling ka. Pati ikaw magugulat ka sa sarili mo pagka nakaka-attend ka ng training. Madidevelop ka talaga eh. Pati mindset mo magbabago. Pati yung pananalita mo magbabago. Pati ikaw magugulat sa bibig mo na gano'n na lumalabas sa bibig mo. Magugulat ka. So, ibang klase itong industriya natin. Kaya for me, marami yan eh. But these are just the major things that I want you to see and think about why you should do network marketing, especially in global. The third part, ladies and gentlemen, of NDO is about your attitude. Ang negosyong ito nakakagulat kasi dito po, it's all a matter of attitude. Pag ang na-develop dito attitude, you'll become successful. People normally ask us how you do it, how you do it, how you do it. Yung skills na papag-aralan, pero dito ang dapat ma-develop sa'yo yung attitude. Why? Kasi yung attitude, ang manifestation yan sa action. Makikita mo ang attitude ng isang tao sa action niya. So dahil ang action na nagpo-produce ng result, hindi yung action na babaguhin mo muna. Of course, babaguhin mo to.
But ultimately, bago mo baguhin yung action, yung manifestation, yung activity mo, ang dapat magbago muna sa yung attitude. Kasi kung padidevelop tong attitude mo, attitude of being, yung attitude, attributes, character ng mga successful na tao na adapt mo, magmamanifest yan sa action mo. And action always produces result. Bad action, bad result. Good action, good result. Pero para maging effective tong action na to, ang dinidevelop namin dito sa AIM Global, sa network marketing, yung attitude ng mga distributors. Kasi attitude nandyan lahat, yung magbabago behavior mo, personality mo, character mo, eventually, madidevelop kung ano yung mga action na dapat mong gawin. And then, yun ang magpuproduce sa'yo ng result. That's why kung dito ang gagawin mo, puro action ka lang na action without, and doing any corrections about your attitude, hindi rin, ibabalik din yan. Babalik din yung sarili mo, ibabalik din sa ganun. Kaya dapat ang nadidevelop ay attitude. Number one, sa mga attitude na yun, yung tinatawag namin good learning attitude or GLA. You must have the humility to learn everything. Hindi lang, madami kayong matututunan not only from the speakers. Sa internet, ang dami niyo matututunan tungkol sa networking. Buy books, no? Dito nga, meron akong nakitang borders. Sa atin nga, walang borders sa Philippines. Ewan ko, meron ditong Barnes and Nobles. No? But, there's a lot of available books sa mga bookstore where you can buy and read and learn from it about network marketing. Ako doon lang ako natuto. Natuto ako sa mentor ko. That's why dapat may mentor ka. Natuto ako sa pagbabasa ng libro. And natuto ako sa pakikinig ng mga tapes. And number 4, natuto ako sa experience ko. So those are the sources of your knowledge na probably pwede mo ma-accumulate para ma-develop nyo yung organization nyo ng maganda. Pero to, ang tawag ko dito, humility to. Kasi mahirap yung ang tawag kasi dito, pagka pinag-aaralan mo yung business natin, uulit-ulitin mo siya eh. Yung, attend ka ng attend, na-attendan mo na, a-attendan mo ulit. Alam mo yung ganun? Because repetition is the mother of all learning. Yun lang, syempre, pag attend ka ng attend, ang dilema doon, syempre minsan yung pride mo, kasi na-attendan mo na eh. Parang ako, nung nag-start ako sa network marketing, every time na may recruit ako, kasi meron po akong photographic memory, alam niyo yun, yung pag nakita mo na, alam mo na siya kahit isang beses lang, meron akong ganun eh. So, nung nakita ko yung marketing plan, alam ko na. Kaya every time na may recruit ako nung bago ako sa networking, yung recruit ko, dinadala ko sa loob. Ako nasa labas. Ganun ang attitude ko kasi mainipin ako lalo na pag alam ko kung yung pinag-uusapan. Ito alam ko na eh. Ito problema. Pag may recruit ako, pinapapasok ko sa loob. Pag darating yung sponsor ko, pangalan June. Sabi ko, June, may recruit ako, mamaya kausapin mo. Ganun yung gusto. Sabi niya, talaga George? Oo, nasa loob. Sasabihin sa akin ng sponsor ko, sige, tabihan mo. Kumopya ka. Ako naman, kopya. Pero hindi ko mag-gets. Following day, may recruit na naman ako. Nasa lobby na naman ako. Dapat namin yung sponsor ko. Sabi ko, Jun, may recruit ulit ako ha. O sabi mo mamaya. Sabi sa akin, pumasok ka. Tabihan mo. Kumopya ka. Pasok na naman ako. Kopya na naman. Pangatlong araw, nagkita na naman kami. Sabi na naman sa akin, pumasok ka. Kumopya ka. Sabi ko, pinakita yung notebook ko. Sabi ko, Jun, niloloko mo na ako. Tignan mo yung notebook ko. Pare-pareho bilog-bilog ko. Pare-pareho na naman sinasabi sa loob. Sabi ko sa kanya. Malaki sa akin yun. Sabi sa akin, kokopya ka hindi. Sabi ko, kokopya. Nagreklamo ka eh. Pang-apat na ako, kopya na naman ako. Pang-5 araw, nagkita kami. Sabi ko, huwag ka na magsalita. Kokopya ako. Sabi na niya. Alam mo, pang-5 araw, hindi na ako makatulog. Kasi bakit? Na-translate ko na yung marketing plan sa pang-araw. Na-internalize ko na siya down to the cellular level. Para complete. No? Yung marketing plan, na-internalize ko na down to my cellular level, down to my bone marrow. In such a way na, na-translate ko siya that makukuha ko talaga dreams ko dito. I can never sleep. Ganun pala yung pag-anxiety level mo, sobrang taas. Kaya na-internalize mo na magiging successful ka, hindi ka makakatulog. Soon enough, dahil yung attitude ko nagbago yung result ko sa buhay. So ito, humility ko. Be humble, just go back, pag-aralan nyo mabuti, invest sa nice pen and ball pen, invest in tape recorders, MP3, cameras, everything. Because dyan yung matututunan yan. Invest in books, spend kayo ng time, kasi dito nyo matututunan yan. For me, the shortest route to success is follow those people who are already successful. Yun ang pinakabali. Copy those people who are already successful. Dito, kopya-kopya lang. Pag magaling ka kumopya, like ako, ginagawa ko dati yung speaker, pag may narinig ako maganda, nire-record ko yun. Para pag ako speaker, sasabihin ko din. Kaya mga sinasabi ko ngayon, di sa akin to, kinopya ko lang. Ganun lang yun. Kasi wala namang dito copyright infringement Wala namang ganun dito Wala namang patent ang sinasabi dito
In fact, mas maganda you can copy and then improve. Copy and improve. Copy and improve. Kopya-kopya lang. Kung dun sa eskwelahan natin ng kolehiyo, pag nangopya ka, bagsak ka. Dito, pag nangopya ka, cum laude ka. Kaya kopya-kopya lang, okay? May kwento dyan. May isang, there was a logger na traditionally, ano siya, yung sistema ng kanyang pagpuputol ng kahoy, yung old school siya. Yung lagari. Panti bumaba siya ng butlok, nakakita siya ng chainsaw. Ang adds ng chainsaw nakalagay, kaya pumutol nitong chainsaw na to ng about 3 to 4 regular sized plug every day. So sabi niya, pag binili ko to, grabe, madami akong mapuputol na puno. He was very excited and he purchased that chainsaw. Following day, he used the chainsaw, but unfortunately, at the end of the day, wala siyang naputol. Kalahati lang. Tataka siya. Kaya ganito. Siguro dahil bago. Following day, ginulit niya ulit, ginamit niya. Hindi pa rin niya natapos. 3/4 lang naputol niya dun sa puno na nag-iisa. So, nagtataka siya, pero ang ginawa niya, nagreklamo siya, binalik niya yung chainsaw. Sabi niya sa salesman, na hindi effective yung chainsaw na kayang pumutol ng 3 to 4 lugs kasi siya nakaka 2 days na. Wala pa siya napuputol. And the salesman, he checked the chainsaw, tinignan niya yung chain, tinignan niya yung motor, tinignan niya yung may gasolina naman, tinignan niya yung wiring, tinignan niya everything. And finally, pinastart niya yung chainsaw. Hinihila yun eh. Umandar naman. Sabi nung logger, ay, umaandar pala yan. Sipin niyo paano niya ginamit yung chainsaw. Wala ka talaga mapuputol. Diba? So, ang tawag doon, hindi niya pinag-aralan. Diba? Same way, kahit gano'ng agad itong business na ito, pag hindi mo pinag-aralan, wala rin siya. And there are a lot of people that you will hear who never succeeded in this business. A lot of people will tell you, nag-networking ako, walang nangyari sa akin before. Maraming reason kung bakit nag-fail ang tao. But the amazing thing about that is, one thing that I'm always surprised about is that when people say that I did not succeed in that company, is that they always blame other people, circumstance, or whatever, but they forget to blame themselves. If you don't learn how to swim, you never blame the swimming pool. If you don't learn how to ride the bike, you never blame the bicycle. Maraming tao ganun. Ang sinisay kasi yan eh. Yung complete kasi green eh. Kung ginawang yellow yan, successful ako. Lahat na lang eh, no? Alam mo yun? So, ang tawag namin dyan, do not find for reasons kung bakit ka mag-fail. No? Huwag ka maghahanap ng excuse that you will fail. Look for reasons bakit ka dapat mag-succeed. Number 2, pwede ito talaga, as leaders here in Singapore,